Eurotrash. Naalala ko kasi tayo sa Eurotrash, pre. Yun yung parang vibes na pinaparating ko dito sa podcast na to eh. Tangina, parang alam mo yun tol, like sa culture kasi natin, it's very Spaniard siya na very conservative, right? And gusto ko lang maglabas lang ng konting content na very liberating. Gets mo? Parang yung emotions na to medyo hindi mo gano'n mo pa nakikita sa mga ibang content creator. Meaning yung parang raw, unfiltered na parang medyo sarcastic squammy. Gusto maganda yun. Yun nga yung punto eh. Kumbaga parang pinagtatawanan na lang natin, bakit hindi pa natin illegitimize? 'Di ba? 'Di ba? Tulad nito. What's up? Buenas tardes. My name is Pao. My name is Gideon. And this is Eritas Foodcast. Cast. Where we talk about Pop culture and so welcome sa Eritas, no? Sa to lang nag-usap na kami ni Gids ng heart to heart talk before tong episode na to eh. Dami mga heart to heart talk. So with that being said, since sa Eritas tayo, pag-usapan naman natin yung medyo mga babaw na mga bagay pero turned into still existential and medyo dun talaga siya nababalik eh. Very Bloom's taxonomy yan Dun talaga siya nababalik eh. Remembering, understanding, and applying. Bloom's taxonomy. Very college days. Diba? Bigla ang ganun, bigla yung simula natin. Okay, sige. So, kamustahan tayo dito, no? Life update muna tayo. Meron tayong mapag-uusapan mamaya eh. Sige, hashtags tayo mabilisan. Performative male, ano yun? Tangina. TikTok namin na medyo nag-semi-viral. Bam! Pag-usapan natin kung bakit nangyari yun. Ano yung psychology behind that. Tapos sa bandang dulo, shoutout natin si Sir JR sa kanyang bagong BAM post. May nakita lang kami, di ba? And dahil mahal ka namin, idol, na not so Pink Floyd, this one's for you, BAM, in the city. Okay, game tayo. A life update, pre. Usually, ang biyahe ko dito kila Gideon, sa bahay pala ito nila Gideon, shoutout po, tita. Salamat po sa pag-subscribe. Dito lang. sa tita, kompletuhin nyo. Eritas. Number 1 fan. Okay. Normal na ka na kung para sa mo. Tingnan lang kasimula natin. Okay tayo lang. Okay, sige, balik tayo. No? Usually, ang biyahe ko lang kila Gids, para mga mga 30 minutes. Kanina 1 oras. Kasi as of this recording nito. Motor ka pa, November 2 today. So, may sementeryo kasi along the way nila Gids. Talagang puta, standby traffic. Doon mo makikita eh. Ito na, naalala ko na. Ito na, lalalim na. Bullshit. Tapos doon ko nakita yung capitalistic na mindset ng mga tao. Kumbaga parang ang hirap talaga. Hirap meaning yung talagang paghihirap talagang makakalid ka to innovative solutions eh. Like for example, traffic. Anong problema? Bakit? Dahil undas. Dahil bibisita sa sementeryo. Majority sa kanila nakakotse. May nakikita kang mga boy. May mga hawak lang. Parking. Dito, parking. Yung parking na yun, dun lang naman din sa gilid. Ibig sabihin, babantayan lang nila. Bakit nila babantayan? Kasi delikado dun. So pretty much like, yung society, like, gumawa na ng sariling governing body itong streets, itong mga gangs, 'di ba? Like hindi, shoutouts. Like gago pa mamatay ako. Hindi, pero hindi, kumbaga ang pinag-uusapan natin dito is yung kumbaga the situation itself. Nakakalungkot kasi we failed as a society na alam mo yun, i-hassle pa nila siya. And shoutout sa kanila, like talagang respect is respect, discarte is discarte. Pero kumbaga ganun kadelikado pala dito, ibig sabihin kailangan pambantayan yung kotse mo sa undas dahil baka may chance manakaw. 'Di ba? Alam mo 'yon? Like parang pangatanggal naman. Gumawa ka ng false gumawa ka ng false economics na dahil mataas ang supply,
Ay, dahil mataas ang demand. Di ba? It's always about demand and power. Like parang bukas may Lack of bukas ba pag dumaan ako doon, meron pa rin bang mga parking? Syempre wala na, tapos na yung ondas eh. Alam mo 'yun? Like parang like na hindi ano to. ano to, pretty much lang kasi yung malalim na yun, pero yung mababaw kong sarili parang uy, shout out, magaling, like ano to, madiskarte, kumbaga parang wala ka rin talagang masabi pagdating sa kung gaano mo kagusto ng isang bagay. Kumbaga kunwari mamili ko, like may mga taong kanina na nag-Mobile Legend sa mga bahay nila, tapos may mga tao kanina na naghawak ng parking sign at nakakuha nga ng mga 100, 200 dun sa 3 oras nila na pag-antay dun. Alam mo yun, like parang business. oo, yun nga eh. Like, hindi ko naman din sila, alam mo yun, parang hindi mo naman din sila may sisi. Kasi, kumbaga, kunwari, ganito, di ba? Like, the typical Robin Hood. The typical Robin Hood. Natutuwa ka ba kay Robin Hood? Ano masabi mo kay Robin Hood? Bang! Which maganda naman kay Robin Hood in the serve of the justice of the truth. Pero ang problema kasi, if the government, kung kalaban ni Robin Hood is yung gobyerno, so maging magaling ka na lang, magsinungaling, magaling ka na lang maging magtago, o galingan mo na lang talaga. Kasi at the end of the day, nandun yung pagsisisi. Basta, wala namang masamang magsinungaling, galingan mo na lang. Galingan mo na lang. Shoutouts po. Kasi, ako makamatay ako sa sabihin ko. Pero kantayin na natin. It's late and late. Siya ba yun? Siya yun? Hindi, sinasabi ko lang na hindi ba siya nag-play ng Robin Hood? Basta hindi na ano ko lang kasi kay Senator Robin Padilla. We go to a party. Kumbaga parang yun din yung composer nung kay Shawn Michaels. Yung mga weird na mga tunog, mahihilig kami dyan sa mga weird na mga tunog. Ayun, so babalik nga tayo kay Robin Padilla, no? Shout out to you, sir. Like, nasa gallery ko pa rin yung ano niya. Same shit. Like, yung slider eh. Tapos tumatawa siya Like, habang medyo yung talagang medyo parang yung mga supermodel dun, kung tatanggalin na lang yung pangalan ng Robin Padilla sa mukha niya, parang, puta, yung parang medyo tinitignan ako ng medyo malaswa ng tito ko yung parang ganun dating eh, you know? Parang, shout out po sir. More power. Wala po, like, bobo lang po ako. Bang matay ako eh. Tapos penging Fortuner na bulletproof din. Sir. Kung kailangan nyo ng speaker. Kung binenta yung tigrid. Tsaka di pa kami marunong magbumarel. Kasi hindi pa kami big fan ng barel. Anyways, let's move on na tayo kay Sir, Ano ba yung performative mail ba? Hindi. Teka lang, meron pa ako isa pa. Pumunta. Tapos pumunta ako sa bumisita ako sa sa archives kahapon, tol. Tamang stress lang. Stress window shopping lang kasi wala akong panggastos. Hindi, kumbaga ayoko lang lalo pang masira yung financial shit. Syempre like being fans of designer brands, alam mo yun, like tayo bilang artist tayo, minsan nauuto na rin tayo. Hindi naman nauuto, pero kumbaga binibenta ka eh. Kumbaga parang obsessed ka. You have to be silly or parang you have to be knowledgeable about random shit. Kumbaga parang ikaw, kaya nga natutuwa ako sa'yo, ikaw parang ang dami mo mga alam ng mga fun facts about parang the history of music. Kumbaga, bakit mo ang dami mong alam? Syempre, yun nga yun fan ka eh. Kumbaga, invested ka dun sa katangahan na yun. And isa yun sa mga katangahan ko, ladies and gentlemen, no? Kung hindi naman halata sa aking artist na siniro, no? Shout out! Kinupal ako nitong dalawang ito. Wala yung isa, next week dito siya. Pre. Talagang wala. Kumbaga, pwede ko i-copyright yung sarili namin. Copyrightception. Dito lang. Sa Irisa. Sa pera. Sa pera. Manto, binablock mirror na namin ng isa't isa. Pero yun, shoutout nga pala, Archives. Paborito mong designer. Usapang designer. Paborito mong designer. Sorry R&R eh. Ha? R&R. Dalawang R. Ganito, to be more specific, pagdating sa taas, rough. Okay. Sa rough ako. Though, maganda rin si Rick, jack of all trades yan, pagdating sa avant-garde. Then, pagdating sa lower end sa sapatos,
Then, you know, what's the answer? Rick Owens, man. Like, andun lahat eh. Rick Owens be the tiger. Pero kung maging may iba, Do the digital dash. Tangina pre, mga rap yan sa Rick to Owens lang. yun, Hindi, ano to? Oh, Yeah, yeah. Sa ano to, sa to lang, yun sinir, ano yun eh, very naging into rap na rin kasi ako nung ano yun, nung mga 2017. Yun yung parang rebelde ko kasi. Eto, kukwento ko sa'yo yung ano, yung kung saan galing. ano ba yung rin yan? Sinir project ko, 'di ba? Para siyang rap. So para siyang trap, no. Siya yung parang Undertaker ko eh. Ginawa ko is yung parang metal na parang nakuha kong nature sa dati nating banda and sa paggagawa na rin ng mga ilang metal songs. Nilagay ko dun sa gustong or parang ano popping genre which is trap, 'di ba? Na-inlove ako Suicide Boys, na-inlove ako kay Pouya. Tapos from there, nakita ko yung mga mumble rap shit, sila Lil Uzi Vert, sila Playboy Carti. Pero before yun yung sila A$AP Rocky. Doon ko nalaman yung mga A$AP Rick Rocky. Owens. Doon ko nalaman sa A$AP Mob. Totoo, Tangina tol. Napakapoging lalaki. I mean, wala akong pake pre. Like, tangina. Unti lang mga poging lalaki para sa akin. Okay, sige, shoutouts tayo. Mga poging lalaki para sa'yo. Sige. Ay, tangina, ano muna yung pinag-usapan natin? Ano yung... Avant-garde. Avant-garde design. Pero sige, shoutout lang ako saglit ng mga pogi, mga lalaki sa akin. A$AP Rocky, si Timothy Chalamet, pogi yun. Si Dun. Si Dun. Oo. Pretty boy Si swag Dun tayo. Sino ba? Si Ezra Miller, medyo sobrang red flag, pero pogi si Ezra Miller, si The Flash. Si may weird yun, si My Name's Kevin. Panoorin mo, weird yun. Tapos si Brett Manrak. Okay, tapos na tayo. Okay. Ralph Simmons, Rick Owens, A$AP Mob. So, with that being said, tangin na. Rick Owens, syempre. Tangin na. Medyo, Ricky Boy ako, pre. Like, kumbaga parang, big soccer na. Pero yun nga yung punto eh. Yun nga yung gusto kong mangyari with my art eh. With our art eh. Like, kumbaga parang, the world is yours eh. With my art. The world is yours. Ang sabi ni Rick Owens, tangina, hindi ko siya makakote na maigi, no? Kasi yun yung cellphone ko eh. Pero ang sabi kasi ni Rick Owens is, kumbaga parang, people spend a lot of times dun sa mga parties without having a portfolio. And I think, and dun ako nagsusubscribe to. Kaya ako, post lang ng post, alam mo yun, like, gawa ng kanta. I think yun yung portfolio. I think long term or in the long run talaga, in the longer scheme of things, kapag zoom out mo yung buhay mo as an artist, what people will see talaga is not para sa akin lang not yung trend and yung hype and yung palakasan and yung views para sa akin lang like we're talking about 50 years from now. Like, medyo futurist yung utak ko and medyo self-defeating yun dahil kung gusto namin sumikat, saan dapat nakikipag-suck shit. Pero, para sa akin kasi, as long as pure yung intent natin, we will not fail. And the purest intent is, mag-release lang tayo ng mag-release. Tapos kung may makuha si algorithm, di ayos. Kung wala, di wala. The important thing is we tried. Totoo. The important thing is we tried. And a lot of people will judge us and will make fun of us or ridicule us. And some will idolize us. Kasi kaya nga pag sikat ka na, dun na magkaroon ng haters. Kaya nga speaking of, pag sikat na tayo, tapos speaking of fashion designer, kapag ako, may pera lang tayo, bibili ako grand piano. Dusseldorfer. Austrian grand piano, brand siya. Tapos ang gagawin ko, yung mga leather na yun, ipagko-collab ko ang Rafa Trick. Papatong ko yan. Tapos gagawin maganda expensive yan. Tangina, angas nun angas kasi nun, meron akong nakitang... Pangarap ko yun pumunta rin sa... I feel like very European kasi yung yung style ng parehas eh. And I'm talking about not lang the clothes na dalawa itself, lang silang pero American eh. yung mismong universe na create nila. I think kasi the taste or the quench for hot couture or talagang high culture is in Europe talaga. So kahit mga Amerikano, kahit mismo mga Amerikano, shoutout Hedy Slamin, poke ng isa sa mga paborito ko ngayon. Wala lang pera pero tangin ako, may pera ako, naka-Hedy ako, pre. Wala akong pake kung Playboy Carti, Dick Sacker ako tol, pero tangin na maangas, pre. Saan ka makita ng negrong rapper na yung putang inang mga shows nila talo pa yung mga pang metal, ha? Saan ka makita nun, Lods?
Like, kumbaga parang nire-respeto, kumbaga ganun ako ka-addict eh. Like, okay, sige, medyo nakakatawa yung mga kanta, pero yun nga eh, like yung storya eh. Yung lore or yung ginawang mundo ni Rick Owens, alam mo yun, like parang, nung sumikat siya, may mga bumalik sa mga dati niyang mga gawa. Alam mo yun, sa mga kanyang mga SOS o mga bad vibes o mga, alam mo yun, like parang, oo, sige, like parang, hindi siya gumana ngayon, pero okay. Oh, ang importante, andyan siya eh. Alam mo yan, tol? At the end of the day, long-term effect, ang titignan pa rin is yung totality. Like parang, like ilang birthday yung nakalipas nyo na nakagawa kayo ng something productive. Alam mo yun, ano yung parang overall plan nyo? Like parang may kinukwento ba kayo? May kinukwento ba kayo sa buhay nyo? Yung bang buhay nyo, nagre-reflect ba siya dun sa mga kanta nyo? Yung mga kanta na yun, yung mga experiences nyo sa buhay, na babalikan mo after 15 years, tapos mag-iiba na yung meaning niya. It's very introspective eh. Yung the life of an artist. Kaya nga tayo na-addict sa kanya eh. Dito lang. Sa Eritas Podcast. Kasi tsaka sa... Imagine mo yun, kung papatungo yung sinasabi mo, lahat naman ng mundo, lahat naman, kahit yung mga panahon at yung mga ever-in this system, lagi nagpo-progress eh. Kaya nga, at the end of the day, after 10 years, ano yung magiging avant-garde music? And then it will turn into popular. So, ang huling pop genre sa ngayon, like popular music overall, ang pinaka-avant-garde na naging pop ngayon, which is yung mumble rap. Up until today. Ano kayo maging, lalo na, hindi, ito pa, funk. Binalik yung Memphis rap ng 90s. Then, funk. Ano pa ba? May Brazilian funk pa nga eh. Tapos ano pa bang magiging futuristic hyperpop tol, nasikat. Mga alt tol. Alam mo yung mga alt tol? Ito, nakikinig ako sa mga alt dahil gusto ko nga siyang incorporate din sa sarili kong artist journey, no? Kasi like, I embrace change. I embrace pop culture. I embrace it kasi I am not just a consumer na parang, ay, pop culture ka, ibig sabihin, normie ka. Like, hindi siya ganun. Na-appreciate ko yung mismong diskarte, yung mismo kung paano inangat ng artist na yun. Bakit nga ba siya naging pop culture? Tanga. Like, hindi siya yung about sa mismong what you see is what you get. Kumbaga parang si Taylor Swift, tumaas palalo yung value niya kasi nga, yung era pa niya nung cowboy shit niya hanggang ngayon, nag-total up na. And tataas pa yan, depende kung gagandahan niya yung, alam mo yun, yung mga strategic plans niya as an artist or kung magiging genuine siya. Kumbaga binabayaran ka as an artist to express yourself. Kumbaga parang, like, yun na lang yung trabaho mo eh. And yun nga yung parang, tangina mo, andito lang kami, gago. Ito yun mismo. Ito yung produkto, sir. Sir. Napakaganda ng mga English na mga shit. Tapos bigla. Pero yun nga yun eh. Soaring through the depths, di ba? Like parang... May soaring na kami, depths ko lahat eh. Kumbaga, iniikot ko lahat. Sinasample na namin. We're testing. Ang shoutout ay sa Praki. Boom, album testing. And sabi niya kasi doon is, life is rendering lang. Like, yung buhay natin, like, eternally rendering lang siya. Like, never talaga tayo darating dun sa 100%. The 100% is death itself. Like, hindi dapat tayo mabuhay na parang iisipin natin na, uy, yun, no? Like, yun, kapag nakuha ako na tong kotse na to, o kapag nakuha ako na tong eroplano na to, o kapag nakakain na ako dito, o kapag nabili ko na to, like, hindi dapat yung ganun eh. Dapat, kung ako mamatay ngayon, putang ina. Then, so be it. Masaya ako. Alam mo yun, tol, like, ewan ko, like, baka baliw-baliw lang, pero... Yun naman talaga eh. Fuck! Teka lang, pre. Okay, usig na tayo, no? Yung, okay buhay pa. Ralph Simmons, Rick Owens, usually what I'm dearest in... Isn't it? By Wiz Khalifa featuring A$AP Rocky. Okay, next na tayo, no? Yung kamusta sa buhay. Performative male, ano yun? Ayaw nga pala, kamusta ka sa buhay? Di ko alam. Sige, dali. Ano mo? Nadala ko na ng El Clasico, pati F1. Doon nagpunta ako sa Makati bar, like puro mga majority man doon mga Spanish na Real Madrid fans. Then syempre nanalo ang Real Madrid, Hala Madrid siyempre. And then panalo Real Madrid kasi silang the best of all time. Lalo na kapag ikaw yung the best football in the world, ikaw yung pag-iinitan. The more na nagkamali ka, natatalo ka, the more na pinagtitripan ka, ibig sabihin magaling ka. Though marami kang haters kasi, fan ako ng Real Madrid tapos nakita ko sila natalo. Ibig sabihin, ang clickbait dun is, fan ka talaga ng Real Madrid.
at the end of the day, sila pa rin ang buhay mo. Alam mo, I'm not gonna lie, like gusto ko sanang ayun nga kaya nakakalungkot din na talagang ang primary sport lang talaga or may dominance talaga in terms of sport dito sa Pilipinas eh. Not saying na hindi ko gusto yung basketball itself, trip ko siya, pero I wish na nagkaroon ako ng, kasi ako tol, ng bata ako tol, gustong gusto ko talaga sa Tekken, yung mga sipa over sapak. Like, never akong gustong maging boxer. Medyo dati, mas gusto ko pang mag-kickboxing o mag-capoeira. Like, may something na mas maangas sa akin sa paa eh. And gusto ko sana yung aralin. And gusto ko sana rin ma-inlove dyan sa produkto na yan. Pero never naman ako nagkaroon ng gateway drug. So, kung tingin mo sa isang taong walang kaalam-alam sa football, tayo na nyo, dito lang. Sa Iritas, football. football. Iritas, tama. Tsaka Iritas shout out to Peña Madrid de Filipinas. I've enjoyed a lot. So up until today, I'm still a membership because, I'm still a fan of Real Madrid. Ayun, pangalawa naman, F1. Talo, ay, nako. Das is very good. Das is very good. That's very good. Yeah. Okay, F1, dali, F1. Okay. Okay. Yung pangatlo na si Lewis Hamilton. Syempre, nagiging pro Lewis na ako dahil kinakawawa na siya ng Ferrari. Okay. Man, basta Mercedes-Benz, kapag American, they call it Mercedes-Benz, Mercedes-Benz. Mercedes talaga si Lewis. Language. Yeah! Das ist very good. Deutschland. Let's get it. Tama na, pre. Ganun siya eh. I mean, ipinin. Ayun, talo. Pangilan si Lewis noong time. Hindi ko alam, 6 or 7, 8. Ayun lang. At least, nag-podium naman ng Ferrari. Charles Leclerc. Messi Foucault. Yun lang naman. F1, football, then nothing's usual. Yan lang naman. Tangina, alam mo namimiss ko yung ganyan. Yung parang masasama ka sa isang fandom. Last time na nakapagsama ako sa isang sports na fandom na talagang trip ko talaga, yun talagang pinapanood ko is nung fan pa ako ng Minnesota Timberwolves. Yung sila ni Garnett. Oh. And nakakatawa lang sa akin, ang pinaka-entry level ko lang, alam mong artist yung bata kapag ganito eh. Natripan ko Minnesota Timberwolves, alam mo bakit? Kasi maangas yung logo. Yun lang talaga yung dahilan bakit ko sila ignorant sport comment ni Gids. artist yung isang tao kung ang trip niya lang is because of the fucking kulay or the fucking kumbaga masarap sa mata eh. Ako si Gideon at may sinabi akong kupal sa sports. Kupal ako. Wala, sure. Trip ko. Tanginan to, biglang naglalabas. Tama. Yun na. Sige. Timberwolves. In the future, mas magiging unhinged naman to si Idol eh. So, saka na lang. Medyo lumalabas yung sumay niya. Anyways, wala akong pake dyan sa mundo na yan. Balik ka tayo, Timberwolves. Yun yung trip ko. Tapos naging sila Rubio, Puki ng nanonood pa ako no. Ngayon hindi ko na alam kung ano na yung basta ang alam ko lang si LeBron magre-retire na. And shout out LeBron James. Shout out mo pre. LeBron James. Paborito kong gameplay ni LeBron James is yung Taco Tuesday. Taco Tuesday tol, yun lang talaga yun. Taco Tuesday. Yung pinaka-naalala kong laro ni LeBron, Taco Tuesday. Basta alam ko, favorite LeBron ko. Natatalo West pa rin ako eh. Maka-West pa rin ako eh. Isa nung dati. Ano bang mga sino yan? West Sino mga swag na NBA character? Sino mga swag na NBA player na natipan mo dati? Yun talaga mga trip mo lang. Swag in na... yung parang naangasan ka sa kanila. Like for example ako. Overall o yung parang forma? Hindi yung parang overall. Kunwari ako, parang Carmelo Anthony, putang ina, Denver Nuggets, Carmelo Anthony na naka-braids. Pare, kung hindi lang culturally appropriated, gusto ko rin sana mag-braids eh. Allen Iverson. Yung mga bad boys, yung mga naka-braids, forma talaga, no? Kasi ako pag pare. Ako sa skill kasi. Shout out sa mga young stan ako dyan. Forma kasi. Sa forma ka palabas yan eh, no? Sa forma ka palabas yan. Hindi yung mga post-game interviews nila. Like, mga cool lang sila. Like yung character talaga. Ako kasi skill cut talaga ako eh. Sa skill set ka. Sa skill set. Kasi ko sa skill yung sa skill talaga ako sa Ginobili.
Ay puta, si Manu. Manu no? Si Ginobili. Manu Ginobili. Argentinian. Oo, si Manu Ginobili. Like, mga European talaga eh. Pregioni. Ay putang ina, mga Spurs talaga yung mga sinasabi mo eh. Tapos Tony ano, Parker. Tony Parker. Tim Duncan. Tangina, Hindi, pagkalaro mo sila nung sa NBA 2K11, puta, hindi ka ang hirap matalo eh. Totoo. Ay, ang hirap Sila pa hirap naman. manalo. Alam ko sila nanalo, no? 2011. Oo, Yeah, sila nanalo. yun yung dominance nila eh. Tapos ako, paborito kong player doon, pre. Shout outs to you, Sir Steve Nash. Steve Nash man. Para Steve Nash po. Palagi ko ino-compare yung Steve Nash pati Nowitzki. Oo. Ano eh? Pares eh. Oo, Magaling eh. tangina nung Dallas Mavericks nila, no. Totoo. Nung bata ako, Suns. gustong-gusto ko nung bata pa rin ako. Simula pa nung bata ako mahilig talaga sa sapatos. Hindi ako mahilig sa basketball, pero nung nalaman ko na si Steve Nash magkakaroon siya ng sapatos, gusto kong bilhin. Ay, Binili man, namin sa classic yun. Binili Classic namin sa yun. Green Hills Peke, no. Okay. Tapos isang beses dumadaan kami sa Ace Hardware dahil kakatapos lang namin mag MRT pabalik na galing Green Hills. Tapos biglang may sumigaw doon sa Ace Hardware, oh. Ano to? Steve Nash po, Steve Nash. Tangina, sabi ko sa nanay, gago, punta natin yun. Tangina, steam brush pala yung sinisigaw, pare. Gago, nalungkot ako. Sabi ko, gago, may Steve Nash. Alam mo yun, tas steam brush. Tangina, like, tinitignan ko yung brush niya, nilalagay niya dun sa linen. Sa linen, like, ano niya, ini-straight niya, steam brush. Tapos yung nanay ko, inuto niya pa ako. Uy, si Steve Nash daw, oh. Si Steve Nash daw. Sabi ko, gago, Steve Nash. Tangina, steam brush, gago. Gusto niya lang pala bumili ng steam brush. Ayun, shoutout lang sa'yo, ma. Naalala ko yung memory na yun. I think as humans, yun talaga yung mga pinakamaalala mo sa buhay mo eh. Kung masaya kang tao, kumbaga parang kung optimistic kang tao yung maalala ko, kumbaga parang ako, sobrang laki ng pagmamahal ko sa nanay ko dun. Parang, anong pinaka-una mong memory sa nanay mo? Steam brush. Yun yung pinaka-una kong memory. And yun yung gusto ko. Kasi parang, at the end of the day, yung too soon too late natin. Ayan since Ondas. Bam! Alam mo, ito, natatangkayin ni Paolo ngayon. Yung performative mail, yung TikTok na pag-uusapan namin, tas shout out si Jiro, and mag-uusap kami ng mga onting mga topical shit. Kunwari, Tobero o Slipknot? King ina mo. Ano pa? Hindi, kalate ka lang, mamaya mo sagutin. Sa part 2 netong episode na to. Tutuloy lang namin to, ikakat lang namin 30 minutes, no? Okay, so tapusin na muna natin dito sa live update. Anong pinag-uusapan ko? Yun. Yung live update May F1. sinabi pa ako sa Steve Nash eh. May sinabi ako kay Steam Brush eh. Yun. Yung sa nanay ko. Yun nga yun. Tapos, anong sinabi ko sa nanay ko? Mama, yung Steve Nash daw, oh. Alam mo ba, nagdabog ako isang beses. Kupal akong bata, tol. Ito, i-out ko yung sarili ko. Kasi yun nga yun eh. Kumbaga parang kami lang kami. Ma-inlove kayo sa product, tawanan nyo. Pero yun nga yun, doon din minsan nakakakuha ng pagmamahal eh. Sa kasiyahan, self-deprecation, di ba? Kevin Hart, di ba? Michael Jordan. Anyways, Tawang-tawa ako dun. Alam mo ba yun? Meron kayong episode na Halloween, tas nag-uusap about sa seclusion, tas biglang ako nagsabi, ang Michael Jordan ng mga pare. Sabi ko, gago na ADHD ako dun sobra, oh. Conscious kami, ladies and gentlemen. Pero yun nga yun eh, kahit na conscious kami. Intrusive mo yun eh. Kumbaga parang, hayaan mong lumabas pa rin yung intrusive mo kasi as long as pure intent ka naman and as long as alam mong wala kang aapakan, authentic ka lang eh. Like parang kung sino yung ma-offend, edi tangina, like meron silang reflection sa sarili nila na kailangan nilang ayusin. Alam mo yun? Anyways, no? Ano ba bang pwede natin pa-topical? Kinangina mo. Gagi, meron pa tayong 3 minutes. May gusto ka pang idagdag? Football, F1, ano na? Tapos yun lang naman. Yun lang. Ay, yung too soon too late. Yun nga, ako kasi para sa, babalik ko na sa nanay ko, no. Yung mga ganong klaseng moments, yung si Steve Nash, para sa akin, and nagpapakatao na ako dito. Wholesome, sige, nice. Kasi yung next namin, bobohan. Tangin na, part 2. Dito lang yan. Sa area, Panoorin nyo, ha? Tanga. Hindi, ano to ka? Minura yung audience ko. Parang hindi, pero yun nga yung joke eh. Like, yun nga yung joke. Baliktarin mo. Dito lang sa Eritas. Anyways,
Kasi nga, yung parang mga too soon too late, no? Yung parang pag treasure all the things oo, kasi. kapag Yung treasure mo. in moments of I know kasi or I appreciate that you like I know na mortal tayo lahat eh. Alam mo 'yun? Like I don't subscribe usually sa mga spiritual beliefs pero naniniwala ako in terms of mortality and alam kong iisa lang tayo dito sa isang beses lang to and like yung kaluluwa ko doon bagay para sa akin isipin na lang yung mga bagay na parang Steve Nash na mga moments. Kasi yung moments na yun yung mga moments na talagang custom eh. Kasi syempre, mamahalin ka ng nanay mo, magkakaroon kayo ng away. Alam mo yun, sa mga pamilya, magkakaroon talaga ng rifts eh. Rift. Kwento ko lang. Okay, sige. New song yun Easter egg yun, taking ina. Pero sige, balik tayo sa medyo nakakalungkot, no? Yun nga yun, pwede ko gawin parehas eh. Pwede siya nakakalungkot pero hindi. Pero sige, kumari, nakakalungkot ulit to. I-activate natin yung artist natin, no? Yung mga ganong moments, alam mo yun, like for example, ikaw, nawala yung pinsan. Pinsan mo. Ay, lolo ko. Oo. Kasi- And yung moment na binanggit mo sa akin na yung pinsan mo and ikaw, like isa sa mga pinaka activities na talagang nag-gel kayo is through billiards. And alam mo, pinicturean pa kita, may dala kang anong tako? Tako ba yun? Dito yung tako mo. Oh, yung tako. Dala yung tako. Alam mo yun, like yung mga moments na lang of being human, yung mga moments of parang nakakatawa, yung mga moments na parang, kasi like everything else, lahat yan given na eh. Like magkakasakitan tayo, magkakamahalan tayo, given na yan eh. Pero it's those special moments talaga that matter eh. Pinayos ko Yun pa talaga dapat yung, alam mo yun, nire-retain natin dito. Oo. Yun dapat yung solace to my soul. So, King ina. Ano daw yun? Coded. Baka kanta yun? Baka. Oo. Pero ganun lang, no? At dahil dyan, I hope kayo, yakapin nyo ang iyong mga mahal sa buhay. Isipin palagi natin na may chance ang mamamatay tayo araw-araw. And hindi as a way na maging depressive, pero more so as a way para sabihin na, uy, let's make this count. And dahil dun, let's make this count. Bam! Happy All Souls Day sa inyo dyan. Sana maalala niyo yung mga good memories sa inyong mga mahal sa buhay. Ako si Pao. Ay, ikaw ba? May sabihin ka ba? Ayun lang, so All Souls Day. Ayoko sabihin Happy Souls Day kasi syempre. Oo nga, parang mali nga yung sinabi Griffin. ko. Pero anyway, hindi. Pero, yun nga, like, losing your loved ones is really tough, but it's always about keep moving forward. Oh, it's about how you commemorate them if you want to. Sabi nga naman ni Kuya Pao, always too soon too late. I'll treasure all the things. You told me, you showed me, please hold me. Too soon, too late. Tapos si tatlo tayo, ting! Tatlo pa tayo sa gitara na. Kabis mag-combo. Pero anyway, Diyos soy Gideon. Yung mga gantong karte yan, sabi sa inyo, like, hindi ko trip yan, pero okay lang. My name is Pao, and this is Eritas Podcast. Hasta luego, muchachos. Kakat ko lang to, tapos next tayo, performative mail. Kami ba yun? Bye-bye!